Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, sa mga Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga Animal Spirits din, syempre. So ngayon po, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers din po na talaga naman pong alarming ngayon ha. Ang dami ngayon nag-subscribe. Maraming salamat po. And now is I can say na talagang pwede ko nang siguro no ibalik yung dati like twice a day, kahit twice a day is makapagbigay ako sa inyo ng message. And again, gusto ko pong sa mga baguhan po, ako po si Angel Whisper 11, ang inyo pong spiritual tarot reader, ang inyo pong divine healer, and also a ritualist. So, sa mga gusto pong magpa-ritual, especially po dyan sa mga naliligaw na landas, ang inyong mga partners sa buhay, and alam nyo po na parang there's something wrong, na parang instantly, biglang sa isang snap is nagbago siya ng behavior niya. And meron po kayong kutob na ito is may third party. So, possible, no? Pagka ganyan po nagkaroon ng changes, like parang galit na galit sa inyo, parang amoy nyo, ayaw na nilang maamoy, makita kayo, galit na galit siya, hanggang magsalita kayo, iritang-irita rin siya. Pero hindi naman siya ganyan before. So, possible po, since nandito po kayo sa akin, nasa YouTube channel ko po kayo, this is more in spiritual, hindi po to kung ano man. Meaning po, meron po siyang love spell. So, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Kung gusto nyo to assure or to confirm kung ano po yung dinadala ng person ninyo, then chat nyo po ako and gawan po natin ng paraan or bigyan po natin ng reading. And sa mga makaka-resonate po ng ating mga reading, please do click the subscribe button, paki-like and share na rin para po update kayo sa ating mga reading. And ito rin po, no, hindi lang po about dito sa mga gayo-gayuma. It's all about gabay, lalo na po yung mga nasa spiritual awakening, yung mga may nararamdaman, may naaamoy, may nakikita, may naririnig na hindi naman po nakikita ng iba. No? Or sa mga baguhan po ng mga healers, no, ito po is welcome po kayo dito. Welcome po kayong lahat. And sa mga gusto po mag-avail again ng ating healing oil na pangontra at panggamot po sa kulang, barang, lasong, usog, available po yan, and also the black oil. Ang healing oil po natin, ang miracle oil po na tinatawag is edible po yan. So yan po yung pwede pong inumin to cleanse all the black magic or kung ano man po yung spiritual attacks na meron po kayo. So may mga instruction po ako niyan na sinasabi once nakapag-avail po kayo and followed by the black oil. No? So meron din po tayong available na mga medallions for protection. Ano? Pero iba-iba po yan. May Trespico, may Infinito Dios, may Santo Niño Hubad. Depende po kung gusto niyo po sa business, gusto niyo po sa tagang protection, pang-combate, pang-healing, meron po tayo niyan. Okay? So, yung candle po, dapat po ngayon ilalabas ko na yun eh. Kaso hindi ko pa po maasikaso kasi lagi ko rin po nakakalimutan i-flex sa inyo yung last year na ginawa ko rin po na marami din po nag-avail na talaga po tinitirik sa table bago po pumasok. I mean, that is before po pumasok ang taong 2026. Okay? So, now is buka po tayo ng message no, from archangels. No? From your archangels, kung ano po ba yung dapat ninyong or kung ano po ba yung energy nyo na kailangan nyo pong bigyan ko kayo ng konting advice or gabay today. Okay, so we're using these cards, Oracle card and the Tarot card. Okay. So, let's start. Mahal na Diyos na sa langit, mahal sa Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo, napakalalakas sa kapangyarihan banal, at tugo, badal ng alam, banal, espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagpanoon. Ibigay niyo po sa akin, paparot niyo po sa akin ang kanilang mga enerhiya na sa ganun po, nasagot po ang kanilang mga katanungan. Kami po inyo patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa makapahamakan, disgracious ako na at po kasi ng karamdaman at tukso. At bigyan po ng kagalingan lahat may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start.
Okay, so kuha po muna tayo ng 3 cards dito just to know kung ano po ba yung pinaka-subject natin or kung ano po ba yung meron sa inyo ngayong enerhiya. Though talaga gusto ko rin pong no, siguro after this, yung about the vision naman po. Kasi marami pong lumalabas sa mga images sa aking vision. So, kailangan ko lang po ng 3 cards yan. So, we have 3 cards na. Tabi ko muna to. Okay, your first card is actually this is 3 of Pentacles, the Knight of Swords, and the Fool. Ang hirap ng foil na card, hindi ko masyado maaninang. Kailangan ikapa-kapa ko pa. Okay, so we have this, actually this is about teamwork, no? Parang sa nakakita ko dito for some of you, yung determination, or parang yung kagustuhan mo talaga, or yung halimbawa, nandito po kayo sa point na gusto nyo po maging tarot reader, or dito muna tayo sa tarot reader, no? Kasi sa pagka-tarot reader po, sabi ko nga po sa inyo, is hindi ko naman po talaga ito pinag-aralan. Kasi nag-start naman po ako talaga sa Oracle eh. Oracle card po kasi is divine messages po yan. So, yun po is, i-connect po talaga kayo ng spirit, ng angels, ng guides ninyo, doon sa mga cards na ibababa. Ang tarot card po kasi is, kailangan mo talaga dito, is, detalyado po kasi ito eh. So, may mga ibig sabihin po yung mga pa-card na yan, yung mga blocks na yan, yung red, ganito, ganyan. So, may mga details po yan. So, sa tarot is medyo kailangan mo rin buklatin yung book. No? May mga books kasi yan eh. No? So, yung iba naman po, kagandahan, meron po silang ganito, ang guide, no? May guide sila. Pero itong 3 of swords, 3 of coins na to, or 3 of pentacles na to, is about sa teamwork to, no? Na parang, kailangan nyo, or parang for some of you, is parang kailangan, gustong-gusto nyo pa pumadagdagan yung knowledge ninyo sa pagtataro, no? So, andito yung gusto nyo po mas maging flexible ka, gusto mo mas marami, mas maging deeper yung knowledge mo. Maganda naman yan. And also, syempre, kailangan nyo rin po pag-aralan. Like, kailangan nyo po magbuklat ng mga books. Saan ba yun? Actually, ito is meron po itong manual. Ay, may naiwan pa pala ako. Okay, so ito po yung manual niya. No? So, may mga manual po yan. No? So, yan, yung iba, pero wala po akong tiyaga sa ganito eh. Wala po akong tiyaga. Hindi po ako by the book. No? So, mas naniniwala po ako sa mga whispers. Okay, so, yun, so meron naman pong guides yan. No? So, yun nga lang po, talagang wala akong panahon sa ganun. Kasi oras din po ang kailangan. And, kumbaga, syempre, kaya andito po yung gusto nyo magpursige. And kailangan nyo rin po magpursige. Or kailangan nyo po maging perfect, at least. Or kahit hindi naman masyado, pero at least, no? Syempre po, ugali nyo na rin po to eh, na parang, pagka nagkaroon kayo ng trabaho, or nagkaroon kayo ng task or mission, ang gusto niya po is to assure yung talagang pagiging successful po. Yung victory is naando doon. So that's why andito po yung gigil or yung ano tawag doon? Yung pagpupursige ba? No, na talagang malaman niyo po yung mga ganito kung ano po yung ibig sabihin ng ganito, ano po yung maging outcome kung gumawa ako ng ganito, yung mga ganon. So yung pagiging creative mo rin, pasok din dito. Pero mas gusto ko na parang kung meron ka ng halimbawa malakas na gamit, sa pagiging healer naman po, gusto nyo po mas talagang yung kapit naman. Yung tipong wala nang kakawala, hindi mahihigop, yung mga ganyan. So may mga ganyan kang thinking ngayon, o yan yung mga plans mo ngayon. And now, dahil dyan sa mga ganyang positive thinking mo, na para, kasi hindi naman para sa iyo lang to eh, kundi para sa tao, especially po sa mga healers at tarot readers here, is, andito po yung, kaya nyo po to gagawin is para, ang magbe-benefit lang din magbe-benefit din is yung mga nakapaligid po sa tao ninyo. Sa tao, tao nakapaligid sa inyo. Hindi lang po para sa inyo. And dahil dyan, dahil parang hindi ka naman talaga selfish, and andito yung concern mo is to help everybody, is andito yung Knight of Swords na talagang there's a lot of big changes, huge changes na mangyayari. Na there's a lot of opportunities na darating sa inyo. Alam niyo po yung bigla kayo mag-jump in sa isang pangyayari na hindi nyo naman po ini-expect. So lahat ng mangyayari sa inyo is, lahat is unexpected, but into good or positive way naman po lahat. So, just ano lang no, kasi kumaga isa ka sa mga
kumbaga straight to the point ka rin kasi kung magsalita, gano'n. Pero, hindi naman yun talagang, alam mo yung pagiging talkative mo is, may lesson naman. Kumbaga may words of wisdom na nakasama naman. But at times, medyo may ano ka rin, impatient ka rin. Minsan talagang, parang yung, kung before, parang, ang haba-haba ng pasensya mo, but now is parang minsan, minsan may pagkagano, may pagka-impulsive ka din eh. Pero, kumbaga, eto yung maganda sa'yo, in some ways, no, merong, kumbaga, meron kang behavior na at times kalmado ka. Kung kalmado rin siguro yung sitwasyon, mga tipong ganon. Kumbaga, you just go with the flow lang. No? Kumbaga, kung halimbawang medyo mataas yung tension, so nandun ka din. No? So, andito rin yung medyo sugod ka rin na sugod. No? Medyo rebellious ka rin dito ng konti. Pero, andito yung kahit na ganun, especially po sa pagiging healer po kasi, hindi kasi po pwede yung at first, kailangan talaga kalmado tayo, no? Especially po sa mga manggagamot, sa mga pagpapasapit. Kailangan po kasi syempre pakikiusapan niyo po muna yung sumapi sa pasyente. Pero pagka talaga po matitigas na ulo niyan, doon na po lalabas yung pagiging, yung pagiging dragoon, yung mga ganon. So, hindi na po namin yun i-allow na parang pahirapan pa yung pasyente. So, may may kaparusahan na po yun. So, ganon din naman po sa, kahit hindi pa po kayo nagpapasapi, like nagtatawas lang po kayo, ganyan, or talagang wala na pong tawas, basta direct, gagamutin nyo na po yung tao. So, may mga po kasi na instances na nangyayari na gumaling, umalis sa inyo, gumaling. Then, syempre po, mayroon kayong mga instruction, mayroon kayong mga bilin na ganawang ganito gawin ninyo para magtuloy-tuloy yung kagalingan ninyo, ganito gawin mo para ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi naman po ginawa. Then, bumalik, ay kasi po nakalimutan ko po eh. Kasi, pagka nagbilin po ang mga manggagamot, pagka nagbilin po ako sa mga pinapasyente ko, kailangan po may ilang days na kailangan sunod-sunod. Hindi niyo po pwede mag-skip. Kung gusto niyo po ng kagalingan, gawin niyo po yung sinabi kong araw. Kung ilang araw, ay gawin niyo. Pero hindi po yung basta ginagawa, kailangan po galing sa puso. Yung ganon. So, may mga ganon ka pong attitude, no? So, down dito sa the Fool naman is, kumbaga, this is more on, actually, pwede ko sabihin na this is a new beginning, no? Maybe yung pagiging atakero mo, mga tipong ganyan, is ito yung magiging way mo din para magkaroon ka ng growth in all aspects of life, no? In life. So, and also dito sa The Fool, is pinapakita rin dito yung kumbaga, alam mo yung tipong parang kung titignan ka physically, parang wala kang alam. Or maybe wala sa aura mo, or wala sa itsura mo, yung isa kang tarot reader, or isa kang spiritual healer, divine healer, manggagamot, manghihilot, wala sa ganun. Pero, alam mo yon, ito yung sinasabi ko dito na lahat naman po ng manggagamot is may kanya-kanya pong uniqueness, no? Kumbaga, may originality ka, no? Pero dito kasi po sa The Fool is talagang you are well guided na mga divine, So, yung, kumbaga, sila rin yung nagdadala sa'yo kung saan ka pupunta, saan kanila, paano mo gagawin yung pagiging creative mo, saan ka makakakuha ng mga ganito, bakit mo kailangan pumunta doon for cleansing, yung mga ganon. So, andyan sila to guide you and to whispers yung mga kailangan mo talaga. But then, nandito rin yung sinasabi nga na minsan meron kang may mga downsides din kasi to eh, sa The Fool, na ikaw is medyo minsan lack of commitment, or maybe andito yung meron kang gustong gawin ngayon pero mamaya-maya parang babawiin mo, parang urong-sulong ka rin minsan, or meron ka na binitawang salita but then na-realize mo, pero nakapagsalita ka na but then na-realize mo, ay hindi pala kaya, so andito rin naman yung mag-a-adjust ka, so mga ganon. But ang maganda rin dito is kumbaga kahit na ganon is hindi mo naman spend yung time mo sa mga bagay-bagay na wala namang kapararakan. That's why andito rin yung kahit na ganon, still na andyan pa rin ang ang Panginoon, ang mga spirit guides mo, ang universe, ang ancestors mo na proud sa'yo na ihatid ka or pagkauloban ka ng talagang parang everyday is a new beginning sa'yo. Everyday is there's a lot of big changes sa buhay mo. Blessings,
Yan. So, yan yung mga hinahatid nila sa'yo. Blessings, love, no, care. Yan, yun yung mga pinagkakalab sa'yo ng mga ancestors mo especially. Kasi sila, halos talaga yung 24 oras na nagbibigay ng guidance sa'yo or protection. See? Okay? So, let's see kung ano yung message naman ng mga archangels. So, yun yung magiging ano mo. So, what about dito sa teamwork? Teamwork, yung pagiging matapang mo, strong, ganyan, kalaban, no? Actually, diyan ka nakawala eh, dito sa The Fool. Parang alam mo yung high na high yung buhay mo. Alam mo yung parang nakaapa ka sa alapaap. Ganon. So, naging maganda naman yung pagiging parang slight rebellious mo. Kasi in good ways mo naman siya dinaan, hindi naman sa pangungulam, di ba? So, andito yung talagang katatakutan ka sa mundo ng spiritual, at medyo rebellious ka rin ng konti. But again, do it in a good manner. No, sa magandang pamamaraan. Okay, so what tayo na message from archangels? Tagal ko rin ginagamit. Bubuhayin ko lahat ng cards ko ngayon. Okay, so first card is King of Gabriel. Since dito siya sa sa teamwork. Maybe itong teamwork na to or team natin. Kasi syempre pag may teamwork, syempre marami kayo or it's a group. So now is andito yung sinasabi nga na yung pagiging good leader mo or you are meant to be a leader talaga. Doon muna tayo sa pagiging good leader mo. So for some of you here na nakikinig ngayon at nakaka-resonate po dito sa tatlong cards na to is kayo po yung marami po nag-aabang sa inyo. Marami po kayong mahaba pa po yung panahon na gugugulin nyo dito sa lupa kasi marami pa po kayong kailangang gawin. Okay? So, kumbaga, andito kasi yung pure heart, no? Yan dito yung talagang yung concern mo sa tao is to prove na parang kung may pagkakamali ka, parang andito yung hope, no, na talaga may panahon pa na pwede mo pang baguhin. Kung ano man yung status mo ngayon, kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, kung down na down ka, then ikaw mismo is kaya mong i-lift up yung soul nila, personality nila sa ganung sitwasyon. Kayang-kaya mo silang i-guide, no? And kumbaga andito yung, ikaw yung magiging inspirasyon nila actually, no? Yung maybe because of those testimonies na ibibigay mo sa kanila na medyo dramatic ka din before, no? Pero andito yung talagang nakasurvive ka from all those things na talagang naging as in dumapa ka ng bonggang-bongga. And yung pagiging generous mo dito or being a giver is talagang continuous din yan. And that's one of the blessings din na ibagay. O see, new beginning still here, no? So andito pa rin yung talagang you're going to start a new life. And talagang, alam niyo po yung pinaka-the best thing for you to parang i-maintain mo itong new beginning every day. Isa kailangan niyo po is to forgive, ask forgiveness from God para po talagang bigyan kayo ng kapanatagan, bigyan ng space from your heart chakra, from your heart. Kasi po talagang, ito naman lagi po sinasabi to, kung hindi po tayo marunong mag-forgive is nagkakaroon po talaga ng blockages, no? Wala pong papasok. So lahat, kung halimbawa kayo punong-puno po ng savings, lahat po yan lalabas. Kung meron po kayong hatred. So let go, let God nyo po yung mga ganyan tao, no? So again, new beginning. Also, this is from Archangel Jeremiel saying na yung family po nyo, yung family nyo po is talagang well protected din po ni God. Not only God, but also merong pinababa si God ng mga archangels para to protect all your families. Okay? So, ang kailangan mo rin ngayon talaga is, alamin mo pa, no, kung ano pa ba yung purpose ninyo dito sa lupa. Ano pa ba? Meron pa ba? Ganun. Actually, yan yung nilalaban mo rin dito sa Knight of Swords. Tama ba? Yes, Knight of Swords. Na, kumbaga, ito yung inilalaban mo, ito yung lagi mong dinarasal, minamanifest, na magkaroon po ng protection ng family. And ito na po yan. No? So, this is the new beginning na nobody can attack this. Kumbaga, hindi lang ikaw ang unstoppable. Dito, ultimo pati mga pamilya. Anak mo, asawa mo, ganyan. Basta all the family members are all protected. Anything else about ito sa The Fool?
see kung ano pa ang message ng inyong mga archangels. The moon. Okay, so, nandito na po tayo sa point na nakaka-receive na po kayo or nandiyan po kayo sa pwesto na gusto nyo. Yung ginusto nyo pong position, ginusto nyo pong status, nandiyan na po kayo, no? So, nandiyan na po kayo. So, all you have to do now is to more, parang to improve pa, no? Make some plans, goals, no? Para po naging successful po yan, no? So, the moon here is sinasabi dito, listen, no? Listen carefully to those intuitions na meron kayo. Kasi, yung intuition nyo na yan, if you listen to them, is, yun yung pinaka-accurate na guidance sa inyo ng mga guides ninyo. Especially if you have the dog, na sinasabi ko sa inyo na animal spirits na naggagabay sa inyo. Kasi I saw a dog here, na puti, maybe this is, ano ba to, possible na Shih Tzu, or, anong tawag dito? Japanese Spitz, na mga ganon. So, those are your guides, no? Sa mga meron po na maalam. So, still, no, dito sa the moon kasi sinasabi rin na kumbaga, lahat naman po tayo is may mga fears sa buhay. Pero, hindi po natin kailangan yakapin yung fears. Take it as a challenge na kailangan nyo po itong paglabanan. Subukan nyo po. Hindi po pwedeng parang hayaan yung lamunin tayo ng takot natin. Kasi pag nilamon po tayo ng takot, or niyaka po natin yan, manatili tayong magiging duwag, lalapitan po tayo ng mga negative entities. Those demonic entities talaga namang attracted sila sa mga taong duwag. Yan. So, if you face your fears, no, kung haharapin mo to, paglalabanan mo to, then, dito na po kayo talagang mas lalakas. Mas magiging stronger po kayo. Ng bonggang-bongga, promise. Yarn. Okay? So, anything else? Tingnan natin kung ano pa ang ay, dami. Anyways, so kunin na natin yan kasi tumihaya na po sila lahat. So, Page of Raphael, 4 of Raphael again, and 8 of Raphael. Actually, itong cards na to is for abundance to eh. No, green. No? And ito ang color natin for year 2026. No, sa year 2026. And year of the horse tayo. And Page of Raphael. So, this is regarding of some relationships, no, na parang mas magkakaroon po ng, alam niyo po yun, though andito yung for some of you parang nag-iisa, no, but andito yung still, parang tutulungan ka ni Archangel Raphael. Raphael is healing eh. So, itong green color na to is for healing, no, for healing. So, meron man, no, kailangan mo pa rin talagang i-continue yung pagiging loving mo, nurturing mo, pagiging caring mo, no, yun yung gusto niya sabihin sa iyo. So, actually ngayon for sure nag-start na ulit i-open yung ganyang emotions mo. Na siguro last week, 2 weeks ago is talagang parang ang nasa heart mo is full of anger, full of jealousy, full of envy, mga tipong gano'n. But now, is talagang tinulungan ka ni Archangel Raphael na mag-heal o i-heal ka, your heart, no, para maging open ka ulit, no? Kaya ganyan ka ngayon. Okay? So, 4 of Raphael, so parang, eto lang naman yan eh, no? Kumbaga, dito po sa mundo natin, again, is talaga po tayo is into spiritual. Lahat naman po to eh. Nagkatawang tao lang po tayo pero kumbaga parang espiritu tayo na ginawa lang tayo. Hinubog, no? Hinubog tayo. So always seek out other possibilities, no? Parang kailangan niyo pong parang mag-search, no? Kasi alam niyo po ang life natin so magical talaga. No? Magical, enchanting, ganyan. So kailangan mo rin syempre dito sabi nga ni 4 of Raphael, kung halimbawa meron po kayong mga sadness, pains, heartbreaks, so parang pag-isip po kayo ng mga bagay-bagay na pwede nyo pong i-divert ito na magiging happy kayo, magiging kontento kayo, magiging magkakaroon po kayo ng peace of mind. Huwag nyo pong yakapin yung mga sadness na yan, yung mga pains na yan, yung mga sorrows na yan, kasi dyan po tuwan-tuwa yung mga demonic entities, no? So, nagdidiwang po sila niyang party-party po talaga sila niya ng bonggang-bongga. Okay, so we have the 8 of Raphael. So,
kailangan nyo na lang pala talaga dito is, kung halimbawa man po, no, kung halimbawa po, yung iba po dito sa inyo, especially po to sa mga meron pong kakayanan na late na lang na-discover na meron po pala kayong ganito, na marunong pala kayo magbasa ng tarot, marunong pala kayo manghilot, marunong pala kayo manggamot, mga ganyan. Then, syempre po masyashock, no, yung family member. Then, nandito na po yung talagang, for some of them, is talagang kontra. Na maybe, for some of you, halimbawa, manager ka ng isang kumpanya, then bigla kang, na-discover mo na, ay, kaya ko pala manggamot. So, andito yung natuwa ka, na galak ka, na, alam mo yun, iba yung pakiramdam na pag nakakapaggamot ka ng mga, may mga karamdaman, may mga kulang, ganyan. So, binitawan mo ngayon yun. So, syempre, magagalit yung family member mo. Na ang laki-laki ng kinikita mo doon. Na dito sa panggagamot, wala naman. Diba? Yung iba magdo-donate, yung iba wala. No? So, yung ganon. So, materially, syempre, andito yung iniisip nila na bakit mo binitawan yan. Ano ngayon ang kakainin natin? Ano yung ganyan. Pero alam niyo po, God will provide. No? God is a good provider. Andiyan po siya to provide everything you need. Hindi man yung katulad ng dating sagana kayo, sobra-sobra. But now, still, maitatawid, araw-araw po yan. No? Si God po kasi is nagbibigay ng blessings po yan sa atin, unti-unti. Hindi po yung buhos. No? Pero this is for lifetime. Okay? So, meron ka pang maybe meron ka pang mga ine-expect or meron ka pang inaantay kung ano man yan, no, spiritual man yan, mental, emotional, financial, darating yan. Darating at darating yan. Hindi po pwedeng hindi mo to makukuha dahil ito is meant for you, no? So, wait for this. And we have this last card, which is a 2 of Ariel. So, again, syempre, kung halimbawa man po na, parang basa pa rin ng, okay, kasi yung upuan ko pinalaban, parang ngayon basa pa din. Okay, so, andito po yung 2 of Ariel, which is, kung makikita niyo po yung card is, this angel is talagang binabalance niya. No? We have the yin-yang here, or the twin flame. So, make sure na kailangan niyo pong balansehin ng lahat. Parang alam niyo po yon kung meron po kayong mga task, meron kayong mga work, make sure na hindi niyo po ito i-consider na trabaho. Parang maglilibang ka lang, no? And for sure, for some of you na nandito na po sa mission na to, task na to, for sure, ano po to sa inyo, mani-mani lang. Or parang, ini-enjoy nyo po. Kumbaga dito wala kayong pagod. Pero kasi, gusto nyo to eh. Ganun naman po, pagka gusto nyo po yung trabaho, hindi po kayo makakaramdam ng pagod, hindi po kayo mai-stress. Unlike po yung pagigiitan sa inyo na gawin mo yan, ito gawin mo, dito ka mag-grow, ito gawin mo, dito ka yayaman. Pero pagod na pagod ka naman. Pagod yung mental mo, spiritual, physical, ano mo yun, emotional. Ang hirap eh. Unlike yung, andito yung free will, no, na gawin mo yung gusto mo, pero andito yung nag-e-enjoy ka. So, tuloy-tuloy mo lang to. Pero kailangan syempre balansehin mo yan. Kumbaga, kung halimbawa kayo is may family, and meron kayong mission, and meron mo pang iba, so, kailangan time management at the same time, no? Para walang gulo. Pero din po sa love, no? So, kailangan po make sure na magkakaroon kayo ng time, no? Sa family, sa wife ninyo, sa husband ninyo, hindi puro trabaho, hindi puro mission. So, alam naman ni God yan, as long as nandito yung talagang nakikipag-usap ka sa Kanya, para tulungan ka rin na balansehin yung nangyayari po sa buhay niyo sa araw-araw. Okay? So, last card tayo. Ano ba yung pinaka main or major message sa inyo ng mga archangels, no? What are those? Oh, what is this? Kasi isa lang naman po natin message. Pero depende po sa mga archangels kung ano po yung ibababa nilang card. RKOC, dalawa. So, syempre, hindi po pwedeng mawawala si Archangel Michael. Ay, ang ganda! You have the star card from Archangel Jophiel. Okay. So, 5 of Michael, which is, kailangan mong i-release, no, kung ano man yung mga nangyayari sa'yo. Like, kung meron ka mang nararamdaman emotionally, na bibigay sa'yo ng stagnant or isolated ka dyan, parang pakiramdam mo nakakulong ka,
or parang andito yung hindi ka matawag doon, maka-move forward, no? So, ang kailangan mo dito is release this. No? Sabi ni Archangel Michael, tapon mo yan ng bonggang-bongga kasi you don't deserve it. Tapon mo yan. Okay? Enjoy mo yung life mo. Kasi ang nag-aantay sa iyo to, itong the star na to, na lahat ng dreams mo, lahat ng pangarap mo, lahat ng minamanifest mo is magkakatotoo. This is a dream come true. Just believe in yourself. Huwag mong pagdudahan ng kakayanan mo ang sarili mo dahil you are again a powerful manifestor. So kung meron na mga difficult situations na nangyayari sa inyo, lahat po yan mag-i-end. Again, yung mga ganyan po is temporary lang po. This is just a test sa iyo para malaman kung hanggang saan din yung patience mo and paano mo ito magagampanan or masosolusyonan. Siyempre po kailangan kasama natin ang Panginoon dito. No? Hindi po tayo magkakaroon ng success sa buhay kung hindi po natin pagdadaanan ng hirap. Hindi po magiging stronger ang relationship kung hindi po kayo lalagapak din or meron mga, alam niyo po yun, yung mga spice like away, ganyan, selos, meron naman po mga ganyan talaga. Sa work ganun din po, hindi po kayo magkakasugat-sugat ang kamay ninyo, magkakasakit ang balakang ninyo, sakasakit ang ulo ninyo, ganyan. Pero ano po ba magiging outcome niyan? Basta po andito po yung dedication sa work, perseverance, determination, magiging maganda po ang outcome. Plus, syempre, kailangan kasama nyo si God dyan na bago po kayo lumabas ng bahay is mag-pray para po sa inyong kaligtasan at maitawid ninyo yung araw na ito na punong-puno po ng positivity, na matatapos nyo po ng maaga ang trabaho, ng walang kumbaga andito yung hindi kayo mapapagod, na ganun, kaligtasan. No? So, once na-release nyo po yan, again, based kay Archangel Michael, tapon nyo yan, iwas-iwas nyo po yan sa hangin, tapon nyo po sa dagat yan o kung saan. Basta mag-breathe in, breathe out kayo, mag-meditate kayo, labas nyo po lahat ng mga angers ninyo, selos ninyo, mga ganyan. And etong the star from Archangel Raphael, talaga namang papasok po yan. You will receive all your dreams. No, talaga magkakatotoo po lahat. Again, you are powerful manifestor, so please, importante po dito yung talagang lagi po tayong malinis, lagi po tayong nakangiti, masaya, good vibes, para po ma-achieve po natin yung mga needs natin sa araw-araw. Okay? So, that's your reading for today. And again, sa mga naka-resonate po at or gusto pong makarinig ng mga ganitong guidance, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? And sa mga gusto pong magpa-reading, again, andyan na po sa description box ang aking contact details. So, please, click chat lang po kayo. Okay? So, sa healing na po tayo. Okay, so maraming salamat po. God bless us and love, peace and hope.